Hello and welcome for another tips and tricks. So kung mapapansin po natin dumarami ang mga fake websites at phishing links ngayon online, maaring habang nagse-search o nagbabrowse ka sa Chrome, ay may mga websites na tahimik na ninanakaw ang password at personal information mo. Kaya para sa video natin ngayon, ay magse-secure tayo ng account. Ituturo ko sa inyo ang tatlong napakahalagang settings sa Google Chrome para mas maging safe o ligtas ang inyong pagbabrowse. So let's proceed. So buksan ang inyong Google Chrome browser. Then i-click ang three dots sa may upper right corner. Then i-click ang settings. Pagkatapos ay scroll nyo lang at hanapin ang privacy and security, then i-click nyo ito. Then scroll lang pataas, pagkatapos ay i-click ang safe browsing. So by default ay naka-standard protection ang ating phone. So para mas safe and protected ang ating pagse-search at pagbabrowse sa Chrome, ay i-select ang Enhanced Protection. So ano ang ginagawa ng Enhanced Protection kapag naka-on ito? Nagbibigay ng babala sa mga mapanganib na site, binabalaan ka nito laban sa mga delikadong website, malware, o phishing scams. Mas mabilis nitong natutukoy ang mga bagong panganib na baka hindi pa alam ng Google noon, dahil mas marami itong sinusuring data kumpara sa standard protection. Malalimang pag-scan sa mga downloads, in-depth scans, mas chin-check nitong mabuti ang mga file na idina-download mo para masigurong walang kasamang virus, o nakatagong malware na pwedeng makasira sa iyong device. So ngayon ay punta naman tayo sa sunod na settings. E-back lang natin hanggang dito sa may privacy and security. Then, scroll nyo lang at hanapin nyo naman ang third-party cookies. Then i-click nyo ito. So dito naman ay i-select nyo ang block third-party cookies. So ano nga ba ang mangyayari kapag naka-block ang third-party cookies? So una ay hindi masusubaybayan ng ibang website ang browsing habit mo. Sa ganitong paraan ay mas safe, at magkakaroon tayo ng privacy habang nagbabrowse. Mas protektado ang iyong privacy dahil hindi ka madaling masusubaybayan ng mga ad networks, habang lumilipat ka sa iba't ibang websites. So ngayon ay i-back nyo lang hanggang sa privacy and security. At punta naman tayo sa sunod na settings. Dito ay hanapin nyo naman ang preload pages, then i-click nyo ito. So dito ay i-select ang no preloading. So bakit mas pinili ko ang no preloading pages at paano ito gumagana? Magloload lamang ang isang website kapag mismong pinindot mo na ang link nito. Pros: nakakatipid sa internet data at baterya ng iyong telepono. Mas mabuti rin ito para sa iyong privacy dahil walang mga site na nagro-run sa background nang hindi mo alam. So sana po ay nakatulong ang tips and tricks natin ngayon, baka po pwedeng humingi ng konting favor. Kung maari ay pa-like, at pa-subscribe na din po sa ating channel. Malaking tulong na po ito para sa aming mga content creators. So thank you for watching, and God bless po sa lahat.